morning guys. Ayan, pasensya na kayo at medyo katatapos ko lang mag-anodize. So dito ano natin doon sa may mga pangangailangan sa especially sa mini predator, kaya nangangailangan ng power ng airgun. Siyempre gusto nila since magdagdag na ng velocity ng pellet o magpa-power up, gusto na rin nila maglagay ng mas malaking tank. So we designed the offset para doon sa 0.5 na tanks. Yan, sakto yan. Kagaya nito, ito po ay red, tapos pinatungan natin ng black sa anodize mismo. Yan, pag anodize. So pansin nyo, pag nasa maliwanag siya, nasa sikat ng araw, lumalabas yung red niya. Yun yung makikita nyo, mas highlighted o mas na-highlight yung red na color, dark red. Kapag naman nasa medyo madilim at medyo kagaya nito, medyo tama lang yung liwanag, nandun yung magkahalo sila, black and red. Pero pag madilim, medyo hapon na, walang sinag ng araw, black yung makikita nyo. So ganun, medyo nakapag-combine tayo ng kulay na anodize po yun. Tapos ito especially designed para doon sa 0.5 na tank na. Siyempre sa 0.38 pwede rin yan, may 0.38 na 61mm din, kasya yon. May clearance pa siya na at least 4 to 5 mm clearance of tank yung barrel. So kapag maiksi na yung barrel, kagaya nung ginawa natin nung nakaraan, dalawang dalawang barrel extension ito. Ang thread nito is 12mm by 1.25, so fine thread siya, pero yun yung pinaka makapal na fine thread. Sunod siya 1.25. Yung 1.0 is na yan, para na yan, kagaya na yan ng mga gauge at saka ng quick fill. So dito yan, ayan ang ginagawa nila, dinadugtong yan. Pag kulang ang isa, dinadalawan nila. So ito naman ay tuwid na tuwid yan, walang sayad yan. Ayan, sagad na sagad. Tapos dito yung silencer. Kapag nakadalawa ka niyan, ewan ko na lang, subok na natin yung dalawa nito, okay lang. Maganda, kahit na dalawa yung barrel extension, is tuwid na tuwid pa rin, wala siyang sayad, walang sabit. Ang pellet dito sa silencer niya, sa kanya suppressor, makikita niya at masisilip naman yan bago ipasok sa receiver. Ayun talaga wala kaitim-itim. Kung makikita nyo sa lens yan, natin para kita yung liwanag. Ayan, kung makikita nyo dyan, wala kasabit-sabit yan, wala kasayad. Palulit kaya natin. Tingnan natin mapahiya naman tayo. Wala pa rin. Hindi pa yan talagang mahigpit kasi umiikot pa tong ayan iikot. Kasi umiikot. May ikot na yung gitna, kaya hindi siya masyado pang mahigpit. Ayan. Ayan nakakalas ka agad. Tapos paano natin. Ayan. Silipin natin. Ayan nakasayad-sayad talaga. Tingnan nyo. Makikita nyo, wala sayad talaga. So ganyan yung ginagawa. Kung kulang na yung barrel, mura lang naman yan, barrel extend yung barrel para makahabol, para hindi kayo magpalit ng barrel. Yung iba kasi kagaya nito, mayari nito, nagpalit ng barrel, mamurahin barrel yung kanyang so hindi rin pwede. Kasi itong barrel nito, napakaganda ng groove machine kasi ginagamit nila nito sa Indonesia. So ayan yung mga yan, kontakin nyo lang ako. Siyempre may power plenum yan.
Itong importante dyan, ito yung magpapalakas, magpapabilis ng velocity ng ating mga laruan. So yan, tinaya. Ayan. Yeah, ang tama yung lapat. So, malaki yung butas sa loob. Kaya sure tayo, ito na yung bago natin. Bago talaga to kasi yung dati, mas maliit yung diameter na ginagamit natin. Ngayon, malaki na to. Sure na, hindi na magkukulang yan. So, dito, ito ay sky blue. Sky blue siya, kakulay ng kortina ko. Ayan. Importante dyan, anodized talaga. Pag nailagay nyo yan, pwede nyo yan i-touch ng paint kung may gusto kayong kulay. Ayan, kung ano naman, i-request nyo sa akin yung kulay. Ayan, oh, lapat na lapat. So, ayan. For now, ito yung ating mga bagong design na para sa Mini Predator. Para hindi na kayong problema na kulang na yung tank, kulang yung pinoprovide na natin lahat. Itong barrel extension, kung kulang ang isa, dalawahin nyo. At yan, malaki ang bilog niyan. Mas malaki pa yan dito sa outer nito. Ito kuwan lang to ayan o. Ayan o. Ayan, ganyan lang kalaki. Yung gitna. Yung niya. Kaya ito, mas malaki talaga to. Kaya matibay yan, mahaba rin yung thread niya. Kita nyo, pasok na pasok, mahaba rin yung thread ng barrel, mahaba rin yung thread ng mahaba rin yung thread dito. Kaya pag pag nilagay nyo yan, lalo kung dalawa yan, talaga mahalaki, hahaba ng almost 6 inches yung barrel mo. Kung ang barrel mo is 16, magiging 21 to 22 inches. So, meron pa, hindi mo kailangan magpalit ng barrel. Or meron naman, especially customized, kung gusto nyo, ang silencer nakapatong sa tank. So, ganito yung magiging forma. Yung tank, nandito. Nandito yung tank. Yan. Pwede tayo mag-design yan para yung mga may gusto na halos yung tank mo is nandito, hanggang dito yung tank, hanggang dito yung haba ng tank. At ayun, parang nandito yung tank niya. So, pwede natin yan i-design. Ngayon, may mga gusto na magpalit ng barrel, pang-slag daw. Gumagawa rin naman tayo ng pang-slag. Kaya, yung aking mismong laruan, yung airgun ko, is mismong para sa slag talaga yon. Kaya, pag binabalaan ko ng slag, nakakatakot. Umuubong Kaya, bumabating-ting. ang hirap, nakakatakot. Kasi, kaya madalang ko siyang balaan ng slag. Talagang, pag talaga lang alam ko kung saan siya mag-i-end yung pellet, yung slag. Pero pag pataas, hindi ako gumagamit ng slag talaga. Pagka pataas yung shooting, talagang mahanap ako. Kung wala man akong pellet, hindi ko pinuputok pataas talaga. Nagtitiis na lang tayo, hindi tayo. Pero kung ordinary pellet, let's say, kagaya niyan, mga ginagamit natin ordinary pellet, kung may butas yung loob, so medyo okay yan. Pero at least dapat wag 45 degrees, wag 65, dapat mas mataas pa. Ganun. Para pag pababa niya, wala na siyang velocity. Na siya, wala na siyang power. Pero pag yan ay 45 degrees, naku, medyo ayoko niyan. Hindi ako kasi medyo kung pa yan 45 degrees, parang ganyan. So, ito yung flat, 45 degrees. 90 degrees ganun 90 degrees yan. So, yung 45 degrees, yan. So, dapat at least mga 65.
Ganun talaga. Hindi makakasalubong ng tao yan. Pero pagka ang target is, sabihin natin, 30 to 45 degrees, medyo, ano yan, ganyan, 45 degrees, pwede i-consider. Pero, pinakamababa niya. Kung 90 degrees yung gano'n, 45 dito, medyo pwede natin i-consider yan. Pero, as much as possible, mas maganda kung nasa taas talaga yung tinatarget mo. Para yung pellet, pag end niya, tapos bababa siya, wala nang power yun. Hindi na makakapinsala ng kahit na ipis yun. So, ayun, hanggang dito na lang. Ano natin yung mga links nito para sa ating shop. Ang YouTube naman is ano rin ng Shopee. So, pwede sa Shopee. Pwede rin naman message nyo ako directly. Especially pag gustong magpa-customize. So, hanggang dito na lang. At ako ay pabalik pa doon sa kabilang bahay. Papalitan ko na, hindi ka susuotin tong pink na to. Kasi medyo, ano tayo, pag pink, nadadali tayo ng ano eh. Mahaba na nga yung buhok, naka-pink pa na, na tsinelas. Sige po, at maraming salamat. Please subscribe. And paano sa ating FB, yun. Share din po kung maisishare nyo, makisuyo na ako sa inyo para marami yung makaalam ng ating at magtuloy-tuloy yung ating sa ating hobby. Although humihigpit ngayon ang registration ng mga airgun, nire-require nila. Pero hindi pa naman gaano. Kaya ingat po tayong lahat. Maging responsible airgun, tayo, enthusiast. Maging responsible airgun owner tayo. Kailangan maging maingat sa ating mga moves, yung ating mga desisyon sa pagdating doon sa paggamit natin ng ating airgun. So, mabuhay po kayong lahat sa ating saan man nakakarating yung video natin. Sana ma-share natin at maging sa FB o sa ibang platform ay magkasama-sama tayo.